Lumina, Ohayo gozaimasu. Kami nga pala mga OFW dito sa Japan. Ganito nga pala ang routine namin pagka rest day. Unang araw ng aming rest day, nagluluto agad kami ng mga pang-ulam. Ito nga pagkain na niluluto namin ay pambaon namin sa sunod na shift. Kapag nga galing kami sa panggabi, medyo kokonti na yung oras namin mag-prepare. Ang schedule kasi namin dito sa Japan ay 4-2. 4 na araw na trabaho at 2 araw na rest day. Kaya kapag ikaw ay galing night shift, yung unang araw ng rest day mo medyo mauubos na kasi matutulog ka pa. Kaya naman nagagayak agad kami na maaga lalo na sa aming pagkain. Sobrang timing nga lang din kasi nakabili kami ng papaya sa Honest Store. Napakabihira nga dito sa Japan na makakita ka ng papaya. Parang nga sa natatandaan ko, mga 1 taon na akong hindi nakakatikim ulit ng papaya. Kaya naman nung nakakita kami nito sa Honest Store ay talaga nga naman binili namin. 2 klase nga ng luto ang gagawin namin dito sa papaya. Isang tinola nga dahil medyo nag-uulan na dito sa aming area. Tapos yung isang ulam naman sa papaya ay ginataan. Magluluto na nga rin kami ng munggo. Binigyan nga kasi kami ni Ate Nori ng talbos ng ampalaya. Kaya naman napakasarap nitong partneran sa munggo. Ayan nga at pagkatapos ko nang gayat-gayatin lahat ng ingredients ay nagsimula na si Ate Virgie na magluto. Sa sobrang expert nga ni Ate magluto, sabay-sabay ang pagluluto niya. Inuna na nga inilagay ni Ate yung mga lahok na igigisa niya para sa munggo. Babantayan ko naman to habang ilalagay niya yung gata dito sa kabilang side. Dito nga sa kawali ay yung ginataang papaya ang lulutuin niya. May kasamang mga giniling yan. Buti na nga lang dito sa Japan ay may mga mabibilhan ka ng mga ganitong gata. Kaya naman pag bumibili kami ay talaga nga namang dinadamihan na namin. Kwento ko lang sa inyo na dito sa Japan hindi kami masyadong maluho sa mga gamit. Mas pinaglalaanan nga namin ng budget yung pagkain namin dito sa Japan. Syempre dahil sa nagtatrabaho ka at lagi kang pagod, kailangan ang pagkain mo ay masustansya at hindi mo tinitipid ang sarili mo. Kaya naman kung mapapansin nyo sa mga vlog namin, medyo malimit kaming kumain sa labas or malimit kaming magluto ng mga pagkain. Dahil syempre talaga nga namang nakaka-enjoy ang kumain. May mga OFW yung mahihilig sa sapatos kaya naman makikita nyo post sila ng post na may bago silang shoes. Meron namang ibang mahihilig sa bags, may iba namang mahihilig sa jewelries, at yun namang iba mahilig nga kumain or mag-travel na katulad namin. Pero kami more on kain talaga kami. At para sa akin nga walang problema kung pagtuunan mo or paglaanan mo ng pera yung mga bagay na gusto mo. Dahil pinagtrabahuhan mo ang gagastusin mong pera para doon sa bagay na gusto mong bilhin. At sigurado ako na yung mga OFW hindi nila basta-basta gagastusin yung pera nila kung alam nilang meron silang ibang priority. Pinagpaguran at pinag-ipunan nila ng matagal yun. Kaya naman, mas natutuwa akong nakikita yung mga OFW na nai-enjoy nila yung perang pinagpagudan nila. Nakatapos na nga kami sa pagluluto ng ginataang papaya. Ngayon naman ay halos patapos na rin kami sa pagluluto nitong munggo. Huling inilagay nga ni Ate na sahog ay yung dahon ng ampalaya at saka yung piniritong karne ng baboy. Pagkatapos nga nitong munggo ay nag-start naman kami dito sa tinola. Pinrito pa nga ni Ate yung mga karning manok na ilalahok sa aming tinola bago niya lagyan ito ng sabaw. Yung isinabaw nga dito ni Ate ay yung pinaglagaan ng karne ng baboy na inilahok namin kanina sa munggo para daw mas malasa yung sabaw ng aming tinola. Nakakatakam na nga yung pritong chicken ni Ate pero hindi pwedeng kainin kasi nga pantinola daw yun eh. Nung makalamig-lamig nga itong aming munggo ay itinransfer na namin ito sa aming lalagyanan ng ulam. Pagka-transfer namin nito dito sa aming lalagyan ay hahayaan muna namin itong lumamig pa para ilalagay na namin ito mamaya sa aming refrigerator. Sobrang sarap nga at ang bango itong aming munggo. Yun nga lang na-realize ni Ate na nalagyan nga daw niya ng luya yung munggo. Nalito-lito na siya sa pagluluto kasi sa dami nga ng kanyang niluluto. Nung kumulo na nga yung sabaw dito sa aming tinola ay nilagay na ni Ate yung papaya. Halo-halo na nga ang amoy dito sa aming kusina. Sa sobrang dami ng putahe na niluto ni Ate. Makailang minuto pa nga lang ay natapos na yung pagluluto namin sa tinola at itatransfer na ulit namin ito sa lalagyan. At ayan, tapos na yung aming pagkain para sa aming next shift. Hanggang dito na lang muna. Jana! Follow nyo na rin po ang aming page.